Kahit man nga po marami pa ang laro ng Los Angeles Clippers, unti-unti na nga pong nawawala ng tiwala ngayon ang front office sa kasalukuyang lineup na makakaangat pa sila at makakabawi sa mga susunod na laro. In fact, ayon sa inilabas na balita, may ilang miyembro ng front office ang kinukonsidera na ang paggawa ng trade as soon as possible. At isa sa mga listahan ng kanilang target, si DeMar DeRozan na available na at ginawang available ng Sacramento Kings sa trade market. Well, isa ito sa pinakakahinaan ng Clippers ngayon, ang scoring, since may mga senaryo ang kanilang team sa nakalipas na laban na sobra silang nahihirapang makagawa ng puntos. Kaya kailangan nila si DeRozan upang magkaroon ng Clippers ng another scorer na makakatulong kina Kawhi Leonard at James Harden. Though may ilang mga analysts ang nagsasabi mahihirapan ng Clippers makuha ito sa Kings dahil kakailanganin nila na magsakripisyo para lamang matapatan ang napakalaking hawak na kontrata nito. Samantala, sa pagkapanalo ng Los Angeles Lakers sa kanilang last game laban sa Clippers, magkakaroon ng team ng 2 araw na bakasyon na maaaring gamitin para makarecover ang ilan sa mga player na may injury. At isa sa magbe-benefit dito ang kanilang sentro na si DeAndre Ayton na nagtamo ng knee contusion noong nakaraan. At base sa balita, wala rin namang nakitang malalang injury sa tuhod ni Ayton noong nakaraan, sadyang medyo namamaga lamang kahit kailangan talagang magpahinga. Pero inaasahan hindi magtatagal makakabalik ito. Sa katunayan, may posibilidad na makapaglaro pa ito next game laban sa Dallas Mavericks na paglalaroin na rin naman ang superstar big man na si Anthony Davis. Kaya kapag pareho itong naglaro, magiging maganda ang matchup ng kanilang front court. Anthony Davis kontra kay DeAndre Ayton. Syempre yan ang ating pakaabangan dahil si Ayton nga ang pumalit sa pwesto ni Anthony Davis. Sa kabilang banda, matapos ang impressive win ng Sacramento Kings laban sa Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves noong nakaraan, balik na naman ang team na ito sa pagkatalo kasunod ng paglamya nila sa laro ng Phoenix Suns sa 112-100. Hindi man lang sila dito nakapalig simula umpisa hanggang sa pagtatapos. Kaya nangangahulugan lamang nito hindi sapat ang lineup ng Kings ngayon para maging competitive sa West. Kaya hindi na nakakagulat bakit maging ang kanilang big man na si Domantas Sabonis sinukuan na ang kupunan. Ayon kay Shams ng ESPN, wala nga pong balak pa si Sabonis na manatili sa Kings at gusto nitong lumipat ng ibang kupunan. Nag-request na rin naman siya ng trade para makalipat sa ibang kupunan at syempre magbibigay sa kanya ng malaking oportunidad na magkampiyon. Ilang taon na rin naman bagsak ang performance ng Kings sa kabila ng malalaking pangalan na kanilang kinuha, kaya oras na para gayahin ang ginawa ni De'Aaron Fox.